What's Eto up, na, what's may up? may nagbabalik. Oo nga, buti pa ang podcast. Nagbabalik. Nagbabalik. Paano Kumusta yan, kayo? Sel? Umpisa na Ah, natin ulit sa ating ano. sa traditional Sa, nating pagbabate. eh, Ay, pagbati pala. No? Iba pala yung ano. eto, Ayun, na-miss ko no? ito. Na-miss namin kayo at na-miss natin ang isa't isa. I think, ito ba yung unang recording to na ano, no? Diakono ka na. Yeah. Nakapag-record ba ta? Nakapag-record tayo after ordination, Hindi, hindi na. hindi, hindi, hindi. Matagal na tayong ano, hindi nakapag-record. Anyways, welcome po ulit. Magpapakilala ulit kami. Welcome po ulit dito sa ating tamang usapan. Usapang may tama kasama ni Russell at ni Reverend Lennon. Lennon. Ayun. So, Ayos ayun pre, po. puta. Sorry. Ay, sige lang, go lang. Wala lang ako. Sorry nga Tagal pala. din, tagal din Si, kaming hindi nag-usap ni Russell. si Reverend pala ay Reverend na kaya kailangan nasa ako yung irreverent sa usapan Mongoloid. ito. Ano ka, baka maano ka, ano yan, derogatory na yan. Ay, oo nga pala. Mga Crystal Generations nga pala ngayon. Anyways, yun nga po. Ito, nagbabalik kami. Pasensya na po at ginost namin kayo. Inumpisa namin yung season 2, hindi namin natuloy-tuloy. Kaya nga marami pala tayo mga nasisimulan na hindi naman napaparindigan. Hindi, at least binalikan natin, pre. Of course. And speaking of teka bakit narinig ba yung notification? Hindi. Sa akin hindi. Anyway, apparently, meron na palang ghost month. Hindi ko yun alam nun. So, Ghost Man. parang ano yan. From August to September yata yan. Anong meaning nito? Sabi daw dyan huwag kang magdedesisyon, huwag kang gagawa ng major decisions in life, huwag kang mag-undertake ng isang venture, or don't waste too much money, or don't spend too much money during that period kasi yan daw Naku. yung panahon ng malas. Apparently ano siya I think it's Chinese ghost month. Ay, ibig So sabihin hindi nakaano na ako dyan. hindi Nakalabag na ako dyan. yeah, Gumawa na ghost ako ng month is malaking desisyon eh. culturally significant observance celebrated in various countries across Asia. Vietnam, China, Taiwan, Singapore, Malaysia, Hong Kong, Japan. People honor their ancestors, perform rituals, pay respects. So, yun. August pala, August. Parang Obon season yata ng Japan to. Parang undas natin. So, pero Ah. may pamahiin sila during Ghost Month. And Ghost speaking months. of this, shout out dun sa nang-ghost sa akin. Wala pang Ah, Ghost Month, na-ghost na ako. teka, hindi ko alam yan. Matagal na tayong hindi nag-uusap, Sel, kaya Uh, talagang kailangan mo yung yan, no? Ichika. diba, nag-initiate lang tayo ng kwentuhan sa ibang peoples. And yun. Ah, Wala na sila. ano ba ito? Ito ba yung taga-area lang ba ito o taga-ibang ano? Taga-ibang Taga-ibang lungsod. lungsod. Okay. Parang ano to, hindi nga, may iba siguro, kaya hindi nag-click. Siguro dahil yun sa ghost. Naranasan ko na naroon, sana pumayapa ang iyong Kalooban. kalooban. Pero anyways, speaking of big decisions, no, big things in life. Isa rin po sa dahilan kung bakit matagal kaming hindi nakapag-record ni Russell at hindi nakapag-release ng ating podcast episodes ay dahil pareho tayo, Sel, na may big change in life. Oo nga, no? Siyempre. Ewan ko, Um, ikaw,
pwede mo naman i-share, di ba? Kasi hindi na Hindi, naman yan sige, ka-sensitive. siyempre, allow me, to take this opportunity first na dito sa ating platform, we thank God for the gift of ordination kay Lennon. Siya na po ngayon na isang ganap na diakono. Na-ordinahan Opo. siya somewhere na nasa, kailan ba yun? June. June? June June 22. 22? Oo. Mhm. Nasa ano kami? Nasa beach. Nag-iinuman kami sa beach, sa Zambales, ni Jimmy, ni Francis, ni Arby, at saka ni Ronnie. Habang nagla-live stream, wala. Nadali kami ng mojito doon. Ayun, so proud of, so proud, pero beyond that, so thankful na dati nating mga batang upugin sa bitukan, ito. And ayun, ako naman, dahil sa request ni Leno, ayun, graduate na ako sa sa aking sinimulang pag-aralan. And, ayun, I'm happy to Maestro na po si Russell. At siya po ay lumipat na ng trabaho. mag-resign na ako. Kasi alam nyo naman po si Russell ay civil servant. So, pero syempre, si Russell po ay walang confidential funds. Kaya kailangan niya ng greener pastures. Kaya, at sa gobyerno pa rin naman, Sel, di ba? Ibang departamento lang. Hindi natin alam. Kaya tama rin yun, sinabi nila yun. Siyempre, yung mga panahon yun na confidential pa. Kaya siguro, Basta pre, wag ka lang tatanggap ng ng envelope na regalo sa iyo ni Vice Ganda. confidence na lang siguro. Self-serving. Kamusta ang mo, Sel? Ang kasi syempre bago ka pa doon eh. So, kamusta ang ang honeymoon phase? Pwede ba natin sabihin yung department? Okay na natin magbayad ng sponsorship. May kinalaman naman po sa academic things. Mhm. Nung nag-apply din naman ako doon, hindi naman ako nito na parang nakasiro, nakastambay. Parang nag-apply ako, sabi ko sa sarili ko, may naman, may tutulong ako, may mag-contribute ako. So, sa part na yun na mahirap. Tapos, ayun, of course, nandun yung bagong adjustment sa mga kasama mo. And I'm thankful sa bago workplace family na they have been so welcoming. And mentoring, yung culture ng mentorship is Okay ah. Mhm. personally, kahit yung nandun ako sa dati kong work, I am advocating for a culture of mentorship. That's good. Hindi lang colleagues lang, hindi lang junior subordinate superior ka. Yeah. May sense ng mentorship. And I'm thankful dun sa opportunities na natatamasa ko ngayon. Economically, yun naman, siyempre, it's the same challenges, yung Yeah. trabaho. So, siguro what's new, if there is any, siguro yung part na, mas malapit na sa family, siyempre. So, malaking bagay yun. Especially sa mga nakikinig nating mga kaibigan dito. Ilang tao lang nakikinig itong podcast ito. Pero salamat dun sa ilang tao na yun kasi sila yung nangungulit na mag-record tayo ulit eh. Hindi, tsaka hindi ko sabihin, hindi naman ako nagreklamo konti. Hindi ko sabihin,
kahit may controversial kami dito, kahit magkalat kami dito, may mga taong nakikinig dito, talagang Actually. tanggap tayo warts and all. So, wala naman kami, hindi naman kami kabado kung ano kami, i-read kami. Anyway, tsaka wala kaming banker, no? Wala kaming banker. So, mabilis kami mahuhuli. Hindi ba kami, wala Oo. kami tinatago ang malaking compound na Wala rin kaming pwedeng pagkatiwalaan na administrator. hoy, baka mabingo tayo dyan. Ay, sorry naman. Baka, Punta na lang tayong Malaysia. yun. So, syempre, napapanahon. Minsan talagang ano to, kamustahan lang to, pero talagang pag-uusapan natin. Di ba? Dami kasi natin hindi na pag-usapan eh. No, ang dami talaga, ang dami nangyari sa Pilipinas. And itong, don't get us wrong, nung lumalaki pa tayo, kami nila, siyempre. Malaki na po kami. Mas malaki na kami ngayon eh. Yun talaga ang namin, yung pinag-uusapan namin lagi. From pop culture, tapos politics, tapos theology, tapos philosophy naman, tapos showbiz. Pero hindi po yun. yung showbiz na nasa isip ninyo Oo. Ang ano namin. Mga showbiz na yan. Ang diocese na joke lang. Talaga mapapaaway talaga tayo. Pero hindi mo kami naghahat ng away. Hindi mo kami awayin. Kami po ang nilalapitan. Hindi, joke lang. Ayun. So, Non, ikaw naman ang magkwento. Kamusta ka at how has been the life since itong mga nagdaang araw? So, yun nga, nasabi na rin ni Russell, no? Na last 22nd of June, ay na-receive ko I was admitted dun sa tinatawag nating Sacred Order of Deacons, no? Yun po ay yung unang, hindi na, pangit yung term na stage kasi parang hierarchical Pero yun po ay yung pinakaunang muka ng priesthood, kumbaga. So, tatlo po yan, yung pagka-diakono as deacon, and then later on as priest, and yung tinatawag nating fullness of the priesthood ay yung sa episcopal ordination, no? Yung para sa mga obispo. So, ito pong last June 22nd ay sa awa at grasya ng Diyos ay ako po ay naordinan na diakono dito sa Espanya, dito sa Madrid. Kung ako lang po ang tatanungin, hindi po ako karapat-dapat doon. Pero, syempre, sino nga naman talagang karapat-dapat? Awa at grasya lang talaga yun ng Diyos, no? So, anyways, at the time of recording, ibig sabihin, almost ilang buwan nang nakakalipas. June, July, August, September. So, 3 months na po akong diakono. At I'm still the same as always. Pero syempre, the fact na I now have my responsibilities at yung ministry ay talagang masasabi kong may malaking nagbago sa buhay ko, no? So, nung seminarista ka nun, irresponsible ka? Hanggang ngayon ata. Responsibilities. Speaking of responsibilities, shout out sa ating brother Francis. Yung pinaka-responsable. Sana yung mga responsibility mo ay panagutan mo. Bayad ka na raw ng Meralco. Responsibilities. Pero ayun yun, no? Grabe. Nung high school kami, nung early days ng college, parang hindi ko maiwasang imagine na kapag ino-ordain na isang tao, parang may magical na nangyayari. Parang, siya ay na. Pero actually, pa rin. Ito nga nasa edad natin. Ikaw na, di ba? Tinanong kita, pakiramdam pag na-ordain? Wala naman. Wala naman. Parang may change sa mindset, no?
Parang gano'n. Yeah, May yeah. sense mo. Siguro, I yun like for din yung, example, yes, yes, yes. yung tayo naman katulad nitong sa podcast natin o kahit before pa nung nagkaroon tayo ng podcast, meron talaga tayong passion nung teaching, di ba? Tapos yung sharing ng ating knowledge, ganyan. Pero ngayon nung na-receive ko yung ordination, tapos sa mga times na na-delegate ako kasi hindi naman by right yung ano eh, yung preaching para sa diakono eh. Dine-delegate yun ng pare na nagsasalita. Sa mga times na na-delegate ako na mag-preach, there is something na parang para sa akin isa yun sa pinakamagandang bagay, pinaka nakaka-excite na bagay sa pagiging diakono ko. Yung pag-share nung salita ng Diyos, yung pagpapalalim doon. At na-realize ko na yung palang mga inaral ko na very technical na sa Bible, yung historical criticism, etc. Pag nandun ka na sa harap ng tao, minsan hindi mo yun kakailanganin eh. Minsan nga ano eh, minsan makakahadlang pa yun kaysa sa preaching mo eh. What really matters is yung encounter mo doon sa salita ng Diyos at yung encounter mo sa Diyos mismo para yun yung iyong mai-preach later, no? So yun yung masasabi kong mga hindi natin masasabi siguro na talagang drastic change sa parang magical, no? Pero yun yung mga nafe-feel ko ng mga ano, mga little things ba na makita ko sa sarili ko na okay, yung mga ganito palang bagay. Ito, Ikaw naman, Sel, kumusta naman ang transition? I mean, we are men of letters, of humanities. Kumusta naman na nasa isa kang mundo na very dominated ng science and technology? uy, Wala ba, grabe ano? naman. Parang, parang nag-hint ka naman. Ay, wala. Well, I can share my, ano, my first, uh, my initial experiences. When I was being interviewed, I was being asked ng interviewee, um, what do you think of us? Ano sabi niyo? Uh, do we look like geeks to you? Parang, geek ba? Mhm. Siguro ka ako. Kasi from my background so I think what you're doing is important. And I'm proud where I am now. Kasi I think it's an important dimension na, well, ano naman ako, di ba galing naman sa security sector. So, uh, so hindi naman ang ano ko, inaral ko eventually. Parang when we speak about security, parang ang unang pumapasok or ang tanging pumapasok lang sa isip natin is the state forces, no? Mhm. Or the military, parang military, police. Kung medyo ekonomista ka naman, parang ang nasa ano mo lang ang idea mo na security is economic security, Economic security. Mhm. di ba? Parang how to fight inflation, how to address this. Eh, syempre, yung mga ibang mga nag-exploit naman ng security, syempre, political security, paano mananatili sa pwesto, di ba? Ano yun eh, taken for granted yung techno-scientific, yung science and technology, techno-scientific security. And I think it's beyond critical infrastructure. Everything, even yung ano eh, even yung mga basic livelihood, di ba? Mhm. Dito sa Taguig, halimbawa, nung lumalaki tayo, yung water lilies, di ba? Ano Yeah, yung oo. problema siya dati? Mhm. Ano kung hanggang ngayon? Ngayon, wala na kasing Laguna Divide. Napapalitan na ng lupa. Wala na ba? Na nare-reclaim na eh. Nare-reclaim na. Oo. Hindi ko alam saan pupunta yung tubig doon. Pero yun nga,
Yung research and development nun para mabuo yung mga water lily bugs, water lily charcoal, di ba? Pare, meron pare natin, di ba? Oo, Development may yun. ano. Mga ganun pa lang eh, from basic livelihood, dun sa pataas dun sa mga state-of-the-art na technologies. Diba? It takes a lot of minds of people working in the background. Pero, there, di ba? They're also contributing sa overall security ng bansa. Maganda yun. Na-appreciate ko yun nung napunta ako nasan man ako. Nasa langit ka na ba? I really, I really admire and respect the work, especially mga involved sa research and development. Although may mga taong galit sa research eh, ewan ko ba, di ba? May nagwala nun eh. Bakit kayo puro research? Ang hindi. Oo. Kaya sa akin, mga taong galit, ewan ko ba. May mga hang-ups sa ano college ano nila, college research, undergrad research. Wala eh. Nung college ko nung Lennon, talagang minama namin yung research namin. Pinagyayabang namin yun. Yeah. Pag gusto mo kasi talaga, no? Ay, ano na yun mo? Sa bagay. Matututunan mo kasama. Hindi naman yung sarili mag-discuss. Portion ng energy mo eh. Nandun kami. Gagawin mo rin naman. Ay, depende pre baka kasi ang ma-realize sila nandun ka na. Gawin mo na ng matino yung hindi ka mahuhuli. Nabawian ka na kasi gumawa ka ng mabuti. Babawian ka rin. Mabuti yung ginagawa. Kapag sablay, marado rin yan. Hmm. Pero yun nga, tama rin yan. Ano ba? Sabi, nandito na ako, salutin ko na. Pero mali. Sinulit nga. Sinulit nga. Mindset sana ba na, nandito na ako, bakit hindi ko pa improve yung quality of life ng mga kababayan? Ewan ko ba? Yun. Speaking of, itong podcast na to, di ba lang kailan ito marirelease, pero I'll try na this week. hindi kaya nga, ibig sabihin, by October 1, Oo, mga October na to. Oo. ito ay, ano to pare, filing na ng certificate of candidacy dito sa Kaya pala marami ng ano, naglalabasang mga magkakaaway na. oh. Ako kayo Saka, magpe-friends na. saka pare dito, may kakaibang phenomenon dito na Aha. hindi mo ma-explain. Merong kakaibang napakalalim na ligaya at kapayapaan sa puso kapag nakauwi ka ng ligtas galing sa trabaho, sa eskwelahan. Para kang nagkakaroon daw ng ganong klase ng peace of heart. Kasi may mga tarpaulin na tsaka mga billboard ng mga politiko nagsabing ingat sa biyahe. Sabi sa'yo, subscriber ka na. Thank you. Oo. Meron yung isa dyan notorious buong mula Apari hanggang Mindanao mga billboard na Naninigurado. tarpaulin. Ingat Parang ka nga sa raw walang biyahe. aksidente. Kasi dapat lahat makikita nila ingat. Pag di nila nakita, ma-aksidente sila eh. Kaya kapag nakauwi ka nga na nabasa mo, tapos nakauwi kang ligtas, parang laki ng utang na loob mo ngayon sa politiko ngayon kasi sinabihan ka na mag-ingat sa biyahe. Ano ko ba? Pero actually, talaga na ano ako dyan. Nalulungkot ako kasi ang talino ng Pinoy.
Kaso lang, yung talino talaga natin, hindi natin i-maximize sa mas kapaki-pakinabang. Ang Sa talino ibang natin bagay. yung Oo. makita yung loopholes eh. Loophole kasi yan ng COMELEC ano eh. O, Ng yung election laws. Omnibus Election Code. Yes, code. Oh. Ay, wala naman kasi nakalagay na iboto. Okay lang. Pero Pwede malaki ka yung mukha. mag-ano. Malaki yung, Malaki yung mas mukha. Tapos malaking picture nila nung pangalan. bata pa sila. Oo. Hindi yung actual. Totoo yan, Diyos ko. Eh, tawiro din ako ng matagal-tagal sa Quezon City. Mayroong isang konsihal doon na over the years, mula elementary tayo, yun yung picture niya, pare. Ay, yung babae ba yan? Oo, tapos Oo. nag-aaral din ako sa Quezon City, di ba? Kasi sa Florida. Oo. Putik na yan hanggang, anong ka, 2022 election, yung pa rin yata yun. Nanalo na yata. Parang incumbent lagi yun. Hindi Oh, na diba? babae. At least siya, hindi siya nagbabago yung picture niya. Grabe, ang dami palang ano dyan yun. Ang daming ganap dyan yun sa ano sa Pilipinas, no? Magsisimula ng filing ng COCs. Yeah. October din ay fiesta sa Our Lady of the Holy Rosary. Fiesta Wala, fiesta ng Rosario. Wala na akong kada. Oo. Wala na akong sense of the sacred. Wala ka ng sense of the sacred, Rancel. Fiesta Actually, St. Francis. Fiesta na St. Therese. Ang dami mga religious event niya yung October din, no? St. Therese. October 2 marks the first death anniversary ni Lola. Pinalad pa ako kahit paano last year. Nandun ko naman sa dating work. Paalam ako. Sabi ko, sir, ikaw na eh. Ang hihina na po eh. Parang hinihintay na lang kami. Fully enough naman. Parang papasalamat ako sa Panginoon kasi hindi niya ako nakita nung ano eh. Lumabas ako ng seminary eh. Pero I was there nung novice ako. Nung novice ako, di ba, in-extend ako. Oo. Kanila ka mahal eh. In-extend ka nila. Binigyan ako ng bakasyon. Binigyan ka bang bakasyon nun? Oo. Ang daya ano na. Binigyan ka ng bakasyon, nakaalis na ako. Nakaalis ka na? Nung binigyan ako ng bakasyon, pumunta ka ng ano? Punta akong Bicol. Paglabas ko, hindi na nakabalik. Ito pa, nakita ko pa siyang buhay. Kaso lang, hindi nasasalita. Then pag-uwi namin ng Manila, ganitong araw yun, September 29, October 2. Masakit yun kasi, ang pre, nag-live streaming kami ng pagpanaw ni Lola eh. Video call na kasi. Video call na ni tita. Tapos, nandun, yung pinaka-last moments talaga, captured sa video call. Until yung part na tilakpan na siya ng kumot. Ganon. Tapos, few days later, tito ko naman. Sa father side. Oo, very ano yung year na yun sa'yo eh. Grabe ka na, 2023, sabi ko. Yun pala eh, maghihiwalay din pala si BBF tsaka si Sarah. Grabe ka na, 2024. Ang daming naghiwalay na love team. Ang dami na naghihiwalay. Akala ko, artista lang eh. Pala, naghihiwalay din. Wala na rin unity. Ito ay laban na ng pwersa ng kadiliman laban sa at pwersa ng kasamaan. At hindi siya nakikita ngayon. Baka nasa ano rin, may bunker din. Nako. Mahirap yung gano'n. Bakit ba tayo nagagawa nagkokomentaryo? Ano to eh, isa sa pinagpapasalamat ko rin sa biyaya ng pananampalatayang Katoliko. Yung pagiging yung pag-imbita ng isang kamalayang mulat. Hindi ko masasabing mulat kami ni Lennon na mulat na mulat. Marami din kami siguro mga biases pa na dapat din namin i-revisit. Pero yung initiative, yung inclination na
Hindi lang mag-isip ng walang kwenta yun. Parang hindi lang puro pautot, hindi pwedeng papogi lang eh. Yung sensitivity sa nangyayari sa bayan, ano yun eh, trademark yan ng isang Kristiyano. Matatandaan mo nun, sa Biblia pa lang eh, sa Acts of the Apostles, ang mga Kristiyano involved sa society yan. Involved sa, sa nangyayari sa bayan. Eventually, nung early centuries ng Christianity. Diba? And kahit naman ang Panginoon, kapag ano naman, kapag may usaping socio-cultural o sa social justice, nandiyan ang Panginoon. Kaya nga yung gospel ngayong linggo, well, kala mo, nagsimba kanina. Putulin mo. Oo, putulin mo. Diba? Sabi ni Jesus, kaya yung tao yun, na nagdudulot ng kasalanan sa ano. And ano, actually, socio-political din eh. Medyo, ay ba tawag dyan? Medyo Platonic ba yun? Parang Platonic na ano yun eh, na philosophy yun. Kasi ano yun, yung microcosm towards the macrocosm eh. Ganun Aha. yung galing ni Jesus eh. Sabi ni Jesus, kung yung mata mo nagkukos sa'yo magkasala, di ilukitin mo, tapos itapon mo. Kaysa naman papunta ka sa ano, may mata ka nga lahat, pero nasa impyerno ka naman. Eh. Ganun din, sabi niya, hindi lang siya sa physical, hindi lang siya sa specific eh. Umangat siya ng konti. Kung yung isang tao nagkakos ng sin, eh, buti pa, talian siya ng Ang galing mo. millstone, tapon sa dagat. Di ba? Ibig sabihin, ah, hindi nahihiwalay fully yung social reality sa spiritual reality. Ibig sabihin, ang may tinatawag kasi social sins. Eh. Diba? May social, kaya nga may social graces din eh. Structural sins. Yan. Social graces, ano yung social graces? Yung kapag yan nasa handaan ka tapos, diba? Hello, how are you? Yeah, social graces yan, pare. Alam mo, pre, yan sa sinasabi mo, meron ako i-recommend na libro sa'yo at sa mga listeners natin. Yan, yan ang kaya may tamang usapan eh. Ang title nito ay Dominion ni Tom Holland. Pero hindi po siya hindi si Spider-Man to. Alam ko si Spider-Man. Hindi, ano to, British historian. So, history book to. British din yung si Spider-Man, pero itong Dominion, ang subtitle niya ay The Making of the Western Mind, yung British edition na. Kasi alam ko yung American edition ng subtitle ay How Christianity Formed the West or the Western Mind, parang ganun. Anyways, medyo makapal to, pero this is a history book, pero ang magaling siya magsulat, so napakaganda ng paano exposition niya. Yung sinasabi ni Russell yun, no, na Christianity at its origins ay isang catalyst ng social reform. Yun yung pinaka thesis nitong libro na to. Na kung babalikan mo yung pre-Christian world, yung Greco-Roman world, lahat ng values na tinitake for granted natin yun. Kahit na sabihin mong atheist ka or agnostic ka, pero tinitake for granted mo yung value na yun. Yun ay dahil sa eruption ng Christianity. Kasi if walang Christianity, yung values na yun ay hindi. Halimbawa, that slavery is something na evil. Although it took hundreds of years na Christian era na bago na eradicate yung slavery, pero doon nagsimula 'yon sa Christianity, no? Sa eruption ng Christianity. Kasi in the Greco-Roman world, it's something normal eh. So hindi mo Anyways, 'yun. Commercial lang po 'yun, na mare-recommend ko sa inyo 'yan na libro. Yeah, Dominion. Tom Holland. Revolution. Kaya actually, hindi ko rin hindi ako specifically fan nung
may other extremes din kasi na parang ginagamit din yung Christianity as a political platform to advance their left-leaning propaganda. I mean, Both actually. kasi may Left leaning. rightists din may na-encounter ako niyan pare yung rightists naman parang we will be inheriting the earth and we should arm ourselves. Ganun Ah, sila, di ba? Yung isa naman, although nagsisimula dun sa tenet na preferential option for the people, pero iba rin yun, medyo parang ginagamit lang din yung Christian tenets, Christian values. actually yan yung danger kapag we interpret Christ using ourselves, di ba? Kasi dapat baliktad yun eh. We should interpret ourselves using Christ, di ba? In the light of Christ. Yan yung nakikinig ako kasi kahapon actually ng podcast ni Bishop Baron, di ba, ng Word on Fire. Tapos parang talk niya yan sa isang conference ng New, anong pangalan nung kanilang journal? New Resource a Month ata. Tapos pinapaliwanag niya nung panahon niya, yung panahon ng very strong yung liberal theology, liberal Catholicism, no? Tapos sa realization niya, sinishare niya na ang nakita niyang missing doon na very good na pagdating mo sa biblical studies, puro historical criticism, no? Yung tinatawag na demystifying o demythologizing religion or the Bible. Okay. Pagdating sa ethics, yung or sa morality, yung proportionalism. Tapos yung pagdating sa dogmatic theology ay yung experiential, um, yung bang para maintindihan mo yung dogma, balikan mo muna yung sarili mong experience. Tapos tsaka mo i-connect dun sa dogma. So parang ganun yung exposition niya. Nung at least sa experience niya, yung natutunan niya sa liberal Catholicism. But at the end of the day, sabi niya, ang ganda, and I quote, ang nagpamulat sa mata niya na something is lacking is that Christological sense, no? Nasaan si Kristo dun sa gitna naman yun? Kasi sa historical criticism sa Bible, balikan lang natin yung konteksto ng mga authors, no? Sinabi ba talaga to ni Kristo? Hindi naman ata. Invento lang to ni Luke o ni Mark, di ba? May mga ganon. Ipsisi mi verbi Jesu. Ayan, di ba? Ito ba sinabi ba talaga? Ito ba nangyari ba talaga? May ganong obsession, di ba? Hanggang nga meron niyang ibang theologians or biblical scholars na nagsabi na hindi naman talaga totoo yung resurrection. Kasi tawag dito, nag-aano lang yung mga yung mga apostles para makakonsole sila. Umabot sa ganong punto, no. Then yung sa morality na proportional lang. Commercial lang. Ito yung idudugtong ko dyan. Ito nga pre minalista pa ako, tapos Nobis pala ako. Nag-ano kami, nag-assist kami sa missionary work. Diba? So, minisa doon sa mga indigenous people communities. Kasama namin pre, napaka-radical pre. Oo. Pag-list na doon, parang medyo similar eh. Parang yan yung gospel eh. Yung pinag-sabi nila Yung putulin mo. parang kasi parang sinabi explicitly sa Holy Name. Actually, sa totoo lang, wala naman talaga yung pierno. Ano lang yung concept lang yun. Sabi sa mga indigenous people, nung narinig ko yun mo, sabi ko, ay, magagawa namin dito. Well, Pero yun yung sinasabi ko kanina na dun sa experience at least sa preaching, especially yung preaching sa sa harap ng mga tao. Kasi as you know, religious ako. So kaming mga Paulines, wala naman talaga kaming parokya. Sa Pilipinas may isa kaming parokya. Minsan, hindi joke. Hindi, sa Pilipinas may isa kaming parokya. Dito sa Espanya wala kaming parokya. So normally, wala kami. Normally, ang preaching ko, ang ministry ko dito lang sa kumbento or sa mga madre, ganyan. Pero that time siguro na-invite ako na mga ilang beses na mag-preach sa isang katedral, hindi dito pero sa isang katedral malapit dito. And then also sa ilang funerals din ng mga Filipino naman.
Yun yung sinasabi ko kanina na yung mga natutunan mo na academic, at least sa theology, sa biblical studies, no? Na minsan gusto mong sabihin, halimbawa isang halimbawa, hindi ko pa naman na i-preach yun, pero isang na pupunta ngayon sa isip ko ay yung academic explanation nung sa multiplication of the bread, di ba? Ang academic explanation nun ay dahil daw yung mga Hudyo, nagbabaon naman talaga sila kapag sila lumalabas ng bahay. So ngayon, Hindi naman daw yun talaga daw. pinagabi ni Jesus yung... Exactly. Wala raw talaga nangyaring miracle ng multiplication kasi may baon naman sila kaya dumami. Pero miracle pa rin yun kasi Miracle daw din is na-touch ni Jesus yung mga puso yung nila. mga puso. Pero imagine pre na ganun yung ipipreach mo sa mga tao, sa mga simpleng tao. Kasi yung kwento ko ngayon sa preaching ko narinig yun. Kahit diba? yung first miracle pwedeng pinakena. I think masyado ng sa sobrang, penchant ng tao sa novelty, especially priests, academic religious or academic priests or academic preachers per se. Nako-compromise talaga yung teaching para sa sariling academic curiosity ba? Parang, sabi mo, Friday kasi siguro yun sasabihin mo din na, hindi naman talaga napalitan ng alak yung tubig. Kasi sabi din daw sa Bible, lasing na yung mga tao Kaya piling nila tubig. Kasi nasarapan din sila kasi lasing na lang yung mayordomo, di ba? Binenta sa mayordomo. Kapag yung mayordomo, bakit ngayon lang nilabas yung pinakamasarap na alak? Lasing na daw Kaya, pero seryoso po yun talaga may mga ganyang maririnig mo sa pulpito, maririnig mo sa malaking I mean, okay yan sa konteksto ng classroom, sa konteksto ng academic context, no? Pero sa konteksto ng mga simpleng tao, parang hindi naman ata justice yun. Yes, and balik tayo sa gospel ngayon. Parang naging lecture video tuloy yung kwentuhan natin. Di ba? Na-appreciate ko yung the way the Lord would regard the simple people as the little ones. Ibig sabihin, sa paningin ng Panginoon, hindi siya hierarchical na Hindi hierarchical tumingin ng Diyos na parang Panginoon ako, tapos kung kayo, mga bata-bata kayo, tapos may mga little ones. Sa tingin ko, ang dun is yung maturity, spiritual maturity, or yung maturity sa reception ng salita ng Diyos. Kasi, meron talagang great, meron talagang little. And it is the duty of the greater ones to give justice. Tama ka doon. To give justice sa little ones. Kasi, kung may kakwentuhan ako, isang mabuting kaibigan, sabi ko, ito bang mga pinag-uwit mo mga alam natin? Ano ba to? Paano mga nagtitinda ng mangga, nagtitinda ng scramble, ng kwek-kwek doon sa gilid, di ba nag-aano yan They have no time for that, di ba? And they are being regarded as actually more important in the kingdom. Diba? Yung ito, pinag-usapan tayo. Medyo ako kahit paano nakapag-alala din ako ikaw. Diakono ka. Naantig ako, hindi ko makalimutan yung anecdote na yun. Kung totoo yun o hindi ko alam, pero every time na pupunta ako sa isang spiritual o moral dilemma, I can't help but remember that anecdote. Diba sabi ko nga, may pare doon, tapos outright beta piece. Ang impyerno, hindi totoo yan. Diba? Or talagang they are making fun of tradition, of the scriptures. So some people are making it as jokes. And true enough, naalala ng mga tao yung jokes, pero minsan yung values nakakalimutan.
nalilimutan. Pero itong anecdote na to, pre, hindi ko ito makalimutan. Kasi sabi doon, tumatawid daw yung religious yata to eh. Pero missionaries kasi, pare yata yun. Aha. Pare. Tumatawid sila sa indigenous communities. So, habang Aha. tumatawid sila, so, nagmi-mission daw sila doon. Parang, sa pagtawid nila ng sapa o ng ilog, parang may danger na magka-capsize yata, tataob yung bangka or Aha. na, nawala ng balanse. Tapos sabi natin, kinabahan daw yung pare kasi makahappy to pa daw. Tapos hawak-hawak daw niya yung Blessed Sacrament. Sabi niya, naku, naku, dahan-dahan lang dahil nandito ang Panginoon. Ito ang Panginoon eh. Baka matapon. Tapos sabi daw nung netibo, kayo po pala yung nagpoprotekta sa Diyos. Hindi ba kayo dapat yung pinoprotektahan ng Diyos? Hindi ka ng Diyos. uh, Maraming interpretation sa anecdote na yan. Pero minsan yung simplicity ng faith ng isang tao hindi dapat na-undermine ng mga preachers o ng mga masasabi mong mga may aral. No? Minsan nga, yung mga Ang may mga aral, sariling basta, ideology. oo, kasi minsan, mga may aral pa yung nagpapahirap sa buhay ng tao. Yung mga walang aral, True. yung mga walang aral, yan naman ang unang magpapakain sa iyo sa bahay nila. Marami beses natin naranasan yan, pare. Ay, oo. Totoo yan. Totoo. May experience yan. Sa Kristan pa tayo eh. Mga mayayaman naman dun sa parokya. Tsaka lang tayo pinakain sa kanila nung brother na tayo. Putangin na, Ako nung nga ata, parang hindi pa nga ata ako. mga uhuging may putok pa tayong elementary high school eh. Daan-daanan tayo. Sinong nagpapakain sa atin? Yung nanay ni Cyrus, Mga nanay simpleng ni tao. Samson, nanay ni isang Cyrus din, dalawa yung Cyrus na. Nabubusog tayo eh. Divine providence eh. Mga tita, Exactly. salamat sa inyo. May diakono na kayo. Isang pari na rin. Tamang buraot lang. Tamang buraot lang. Kita ko yung tatay ni father nung nakaraan. Oo. Dito, sa tapat ng bahay ako. Dito, tapos, Kapitbahay na lang kayo halos eh. hindi niya ako namukhaan, pare. Tapos Ah, naglalakad na siya ulit. oo. So, dito, pagbaba ko na permano ako. So, ito, sino si father mo? Tsaka niya na ako naalala, pare. Ito, dito lang po bahay ko, ganyan. Ang tagal na rin kasi rin. Oo. Tsaka pagbaba tayo. Ayun. Dumaan ako sa bahay niyo, pre. Ibang-iba na yung may Oo. tindahan na doon. Yung luma naming bahay. Oo. May mga na. Ayun. Saan tayo napunta? Wala na Saan yan. ako napunta? Saan na tayo napunta? Anyway, so yun. Hindi, patapos na rin naman yung ating yung ating oras eh. Pero I'm glad na ma-retake natin itong yung ritmo ba ng podcast, no. So, syempre Oo. hindi namin maipapangako na maging faithful na naman kami na na talagang weekly. Pero at least we will try our best na Of Tapos course. ang balak namin for this time, no, season 2 pa rin to kasi kahit na hindi namin tinuloy dahil na biglang naputol. Alam ko ang last natin pang ang episode before nito ay part 1, ang dapat ay 4-part series. Pero okay na 'yon, wag na nating balikan 'yon. Anyway, so yun nga. Ano Binaba tungkol sa atin? Sa left ba yun? para sa Lent yun eh. Left Oh, yun, parang natin, left recollection yata yun. I believe in the self na ata yun eh. Parang hindi ako nagkakamali. Di Personal ba? credo pala yun. Anyways, baka malay mo next Lent at least matuloy na natin. Pero at least ngayon po, we will try our best na ito makapag-record regularly para makasama namin ulit kayo, may share namin ulit yung mga thoughts namin. And also we will try na gawing mas prepared na at mas organized, especially yung sa mga tema, yung sa mga topics, no? Season 1 pa namin pinapangako yan. Pero again, Oo. disclaimer, kung hindi Halata naman mangyayari, po na
Hmm. So, yung isang intent nitong podcast, if you can remember from last year, baka lang, excuse me, baka sakali matuloy. Um, well, dahil nga nakapag-resign ako dun sa dating work, Oo, mas may time ka na. Yeah, yeah, yeah. people are somehow inviting me to teach sa college or sa senior high. And isa sa mga intent nitong podcast kasi is to discuss yung mga main philosophical ideas Mhm. para sa mga estudyante ng senior high o ng college. So, sa Vietnam, sa ethics, sa logic, to assist them sa, siyempre, hindi naman lahat nakukuha sa 1 hour o 2 hour class na ganito. So, at least dito, you can habang tumatao, siguro. Eh, di ba nga tagline Baka natin, ano, mag-share your na ako sa'yo, pero at least, share na. So, ang ganda na pinapakinggan nyo. Mhm. And also, bukod dito sa ating podcast, I am glad to announce na na-recover din po namin. Nagkaroon kami ng technical problems this past few months, pero na-recover na namin yung ating website, no? Yung tamang usapan pod.com, no? So pwede na ulit kayong bumalik doon. Nandun yung mga episodes natin, nandun din po yung ilang mga reflections, mga written articles namin ni Russell at ng ilan pa nating mga kaibigan ng mga nagko-contribute doon, no? Contributor sa atin. So, So, special shout out kay Dr. Joyce, kay kay Doc Sir Joyce, kay Dong Jerome, kay Brother Ninong Brian, Jerome, kay Brian, si Brother Yaya. Francis, si Father Michael, natin siya contribute si Luke, natin siya. Sana ma-invite din natin yung mga yun na, ano, na Oo, mag-guest natin, no? sigurado na yan na siyempre, since balik-balik na ako. Ah, balik loob na po si Russell. Unti-unti na po yan siya, pabalik na siya ng pabalik. Kaya, ano po natin si Russell Biglang bumalik sa 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 mga pinanggalingan. sa mga... sa mga gawa. Ayun. Anyways, ayun. And, Um, alam niyo naman na yung ano namin, yung lagi namin sinasabi kung meron kayong comments, so siyempre, pinaulit yun, feel free to comment. Actually, regards pala kay kay Xavier, kay Eugene, kay Titus, kay Badet, notify na ulit siguro sa mga Spotify nila. oh, At least, ito, speaking of sa mga ano natin, sa mga subscribers natin na talagang hmm, nagre-request talaga. Ako at least Georgia, sa akin, Joy, si Joyce, si Doc Joyce, nagsabi sa akin si Leila, nagsabi sa akin, oh, "Kuya, ano yeah, ba ang susunod ninyong episode?" Parang gano'n. So, ano rin yun, wake up call din sa amin yun. Teka, okay na, tapos na yung mga busy days mo, mag-record na kayo. totoo. So yan, probably every Sunday din kami nito. Parang Hmm. LDR kasi kami ni Venom. Ah, pero gawin ulit natin katulad nung last time na makapag-live tayo pagka nandiyan ako sa Pilipinas. Tapos tutulugan na ako. Tapos tutulungan kita. Kaya wag natin gawin ng gabi. Oo nga, hindi, weekend naman. Speaking of which, ibig sabihin uuwi ka pala ng Pilipinas. Ayun nga, kasi nga 'di ba sinabi ko na first phase or first stage ng priesthood ay yung diaconate. So sa ito pong darating na nakatapusan ng taon, di actually umpisa nga ng taon ay ako po ay ma-admit naman dun sa second phase, no, yung sacerdotal, yung presbyterate na tinatawag na So may bala ka mag-obispo technical. kasi second stage eh. Di na lang ako mag-talk. Di joke lang. De, pero Ayun. yun nga po. So, ordination ko po itong darating na January. So, please also pray for me and hindi lang sa akin, sa iba ring mga nagpe-prepare for the priesthood that we Yes. may persevere and also that we may become
instruments, no, of the grace of God. Kasi at the end of the day, we are human being, no? So magkakamali kami, marami kaming kagaguhang gagawin sa buhay, no? So hopefully, please pray for us na hindi kami maging cause of scandal, di ba? Yung sinasabi ngayon sa gospel ngayon. Pagka may isang taong nagko-cause ng scandal, okay pa, tapon nyo na lang yun sa dagat. So sana hindi kami maging cause of grace kami kaysa maging cause of Sana scandal. ma-imbibe natin yan as Christian, as a Christian nation. If it cause scandal, mag-resign tayo. Huwag tayong magpakakapal ng mukha na manatili sa pwesto. We take the honor. Kasi it's the greatest honor of step Gumastos ka down. ng ilang million sa 11 days. Mag-resign ka. Step down from office. Kung talagang if you're causing scandal to the little ones. Set for an example, then if you can regain their trust, you can always run again. You can always serve. If you can serve, you can serve in other ways. Pero parang mag-stay ka and furthermore, you just use everything including your conscience. Tragedy. Anyways, yan po ang ating yan ang ating kamustahan sa pagbabalik after ng pang-ghost namin. Slash political commentary. Balikan, ganito lang talaga ang usapang may tama. Diba? Namiss ko to, Russell. Yes, ako rin. And I'm so glad na nakapag-record tayo rin. Kaya nga eh. Saka mas disorganized ulit yung susunod na topic. Anyways, yun po. Babawi kami dyan. Katulad ng lagi naming sinasabi, please give us a like or subscribe. Ano bang ginagawa dun sa mga platforms yan, sa Spotify, sa Apple Podcast, kung saan man kayo nakikinig. And share it to people na sa tingin ninyo ay makaka-interest, no, sa ating podcast, sa ating mga usapan. And also, yun nga yung ating website, tamangusapanpod.com. Yan po, nandiyan yung ating mga episodes, yung mga articles. Pwede rin kayong mag-contribute. Send kayo sa amin sa ating email. Send sa messenger, send sa email. Sa messenger, yeah. Kahit saan na marireach nyo kami. Yep. May web page naman to. Yeah. So yun na muna sa linggo ito. At hiling namin na maging ligtas kayo. Especially sa mga panahon to ng... Papagawa na rin ba tayo ng tarpaulin? Ingat sa biyahe. Ingat sa biyahe. Di, ingat kasi panahon ng bagyo ngayon. Mabagyo ngayon sa Pinas, pare. Mag-ingat ha. Ingat kayo, pre. Kasi mga pagano ng bulkan. Ewan ko ba, baka pangitain to ng kung ano ginagawa kasi sa bansa kaya kung ano nangyayari. Mag-ingat kayo lahat and dito muna kami. Magsama-sama muli tayo kapag nakapag-record ulit. At ito si Russell. At ito naman po si Lennon. At ito ang inyong tamang usapan. Usapang may tama.